What's up mga kasinso at kumusta ho kayo? Sa video na to ay pag-usapan natin yung mga bagay na dapat mong gawin kung gusto mong maging vlogger or content creator. At kung ikaw ay katulad ko na gusto ring maging isang vlogger or content creator, tapusin mo ang video na to. At kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Aaron Irkilang, isa po akong bumbero, entrepreneur at isang fitness enthusiast. At ngayon ay aspiring na content creator. At bago ang lahat mga kasinso, pakinggan nyo muna yung real journey ko about vlogging or pagiging isang content creator. So dati mga kasinso way back 2021, no, naalala ko pa na ang sikat pa nun ay yung Facebook at saka yung YouTube, no? So halos ang mga tao ay doon talaga nanonood sa Facebook at YouTube, no? So hanggang sa yung time na yun ay na-discover ko din yung TikTok, no? So nag-fill up ako ng account at nagsimulang mag-upload, no? Hanggang sa mga 6 na upload ko ay yung isang pang-anim na upload ko ay nag-trending, no? Marami siyang views, no? Halos umabot yun ng 300k. So masaya ako dahil bago pa lang ako sa TikTok pero madami na kaagad views at tumaas ng bigla yung mga followers ko at subscribers sa TikTok. So naging masaya ako. So alam mo yung feeling na first time mong mag 300k views, which is hindi ko in-expect yon at yun yung naging motivation ko, no, na gumawa na rin ng YouTube channel, no. Kasi ang TikTok noon wala namang monetization or wala pa rin yung mga tinatawag na affiliate program, no. So sa TikTok more on entertainment lang talaga yung manonood ka or kung magpo-post ka man wala masyadong kita, no? Compare sa Facebook at YouTube na may monetization na. Dahil wala masyadong kita sa TikTok noon, so yun yung naging motivation ko na gumawa ng account sa YouTube, no? So yun nga, gumawa ako ng YouTube channel, no? Sa year na yon. Dahil sa YouTube, iba kasi yung sa YouTube, kailangan mo ng matataas na content, no? Compare sa TikTok na kahit clip lang ay pwede mo nang i-post at yun, magte-trending yun. Pero sa YouTube, kailangan mo talagang gumawa ng medyo mataas na content para ma-monetize ni YouTube. At yun nga, nag-isip ako ng niche or topic na pwede kong i-content at sa time din na yun ay nagfa-farming pa rin ako, no? Sa mga past vlogs ko ay na-mention ko na nagfa-farming din ako noon, no? So, kasabay noon, dahil farming yung hilig ko, yung ginagawa kong mga business, so yun na rin yung mga content ko. So, at makikita nyo yan sa YouTube channel ko, yung mga past na mga content ko about farming. Along the way, ay na-realize ko din na hindi talaga madali maging isang content creator, lalong-lalo na pag hindi ka sikat or hindi kilala yung pangalan mo. Talagang gagapang ka, no? Kung paano dadami yung subscribers mo, paano dumami yung mga viewers mo. So, yun nga, upload lang ako ng upload hanggang sa dumating yung 2023, year 2023, may na-upload ako ng farm visit, no, na content at yun yung naging trending at sa video na yon ay umabot hanggang ngayon ay umabot siya ng mga almost 500k views at yun yung nagpa-monetize sa YouTube account ko. So imagine mga cousins, no, year 2021 ay nag-start ako at na-monetize ako is year 2023. So ganon katagal akong na-monetize, no, at sa year na yon ay from isang video, so nakagawa ako ng 50 videos, no, bago ako na-monetize. Ika 51 videos ay yun, nag-trending yung farm visit na content ko at doon ako na-monetize at naabot ko yung halos 6,000 subscribers at sa totoo lang, mahirap talagang padamihin yung subscribers sa YouTube compare sa Facebook, no, mga followers sa Facebook, mas mabilis sa Facebook compare sa YouTube. At yun nga, no, nakuha ko yung sahod ko na unang sahod ko is mga 6,000
Plus kasi kailangan paabuti ng mga $100 no bago bigay yung sahod mo no galing ni YouTube. So yun yun nung naging masaya ako at tinuloy-tuloy ko na yung pagiging content creator ko. So imagine nasahuran ako ng halos 5 to 6,000 per month no sa isang video lang na nag-trending, which is malaking bagay na yun kasi hindi ko talaga in-expect na ma-monetize ako. Kasi yung ginagawa ko noon is basta mag-upload na ako ng upload at hindi ako hihinto hangga't hindi ako ma-monetize at yun nga sa awa ng Diyos ay may isang video na nag-trending at nagpa-monetize sa account ko. Pero ang naging problema ko mga kasinso ay halos lahat ng farming ventures ko ay lugi no dahil sa sobrang mahal ng feeds at wala masyadong market. So ang natira na lang is yung asola farming ko hanggang ngayon. So yun yung naging problema ko kaya nahinto ko yung mga farming ventures ko at nahinto na rin yung mga content ko about farming. At ang bagong content ko ngayon mga kasinso ay about sa kasalukuyang business ko na banana chips business at saka sa fitness, no? So, yun yung na-continue ko ngayon na content, no? At sa ngayon mga kasinso, kahit hindi pa ako na-monetize sa Facebook, ay masaya na rin ako kasi na-monetize naman ako sa YouTube na hindi ko naman talaga in-expect, no? So, yun yung naging motivation ko na patuloy pa ring mag-upload. At yun nga hanggang sa na-realize ko na parang may kulang talaga no yung pagba-vlog ko. Parang may hindi ako nalalaman talaga ng iba no. So nag-research ako kung paano padamihin yung views, paano padamihin yung subscribers or followers, paano gumawa ng content no na talagang tatangkilikin ng mga viewers. So yun yung mga nag-research ako at yun yung gusto kong malaman talaga na paano nga ba step by step padamihin yung views at saka yung subscribers at followers. Yun nga, parang hulog ng langit no kasi maswerte ako na member ako ng KMG no. Kasus yung malupit group dahil yung may-ari ng community na yon ay eksakto ding nag-open ng tinatawag na KMCC program or kasosyong malupit na content creation program, which is tuturuan ka kung paano ka maging isang malupit na content creator at yun yung hinahanap ko. So, yun hindi ako nagdalawang isip na sumali talaga sa KMCC. At dahil sa KMCC program, hanggang ngayon ay mas mabilis na akong mag-upload. No? Kung noon ay nakakapag-upload na ako ng isang beses sa 2 linggo, so ngayon ay kayang-kaya ko nang mag-upload kahit 4 na beses sa isang linggo. So, sa views naman ay unti-unti nang dumadami yung views ko sa personal account ko no or sa Facebook page ko at napakalaking tulong yung KMCC program na sinalihan ko ngayon dahil talagang marami akong improvements at marami talaga akong natutunan na beyond my expectation. Kaya syempre, big shout out na rin kay Sir kasosyong Arvin Urubia no. Napakalupit na entrepreneur, napakalupit na negosyante, napakalupit na isang content creator na tunay, no? At ngayon ay coach namin sa KMCC program. At ito na mga kasinso yung mga dapat mong gawin kung gusto mong maging vlogger or isang content creator. At ang number 1 mga kasinso ay find your niche or niche. So kung ano man yung ginagawa mo or yung mga na-experience mo dati, so yun yung i-content mo. For example, isa kang empleyado ngayon, so pwede mo yung i-content, no? Kung isa kang negosyante, pwede mo rin yung i-content, athlete or nasa fitness ka. Basta kung ano yung passion mo, kung ano yung ginagawa mo talaga na totoo, so yun yung i-content mo kasi I'm sure na may value kang mai-share sa mga viewers mo or sa mga followers mo. At ako mismo kasinso nung nag-farming ako, so yun yung mga content ko noon no about farming. So ngayon na naging isang negosyante na ako at isang fitness enthusiast. So
Yun yung kasalukuyang mga content ko ngayon. So about sa business, entrepreneurship at saka sa fitness. So yun yung niche na na-discover ko na talagang gustong-gusto ko or passion ko ngayon, no? So discover your niche or niche. At ang number 2 mga kasinso ay dapat mag-upload, no? So ito yung isa sa pinakaimportanteng simula talaga kung gusto mong maging vlogger kasi kadalasang problema talaga sa isang gustong maging content creator ay yung shyness, no? Yung hiya na mag-upload or ma-expose sa social media. Pero kung gusto mo talagang maging isang content creator ay kailangan mo talagang mag-upload, no? So sa simula, nahihiya ka, no? Kasi takot kang mabash or kung ano man yung rason na nasa isip mo, no? Basta wag mo na lang i-perfect talaga kung may idea ka na makapagbibigay ka ng value or mai-share mo sa iba or sa mga viewers mo. So, magtiwala ka lang, no? Basta ang importante is mag-upload ka talaga kasi doon mag-start yung journey mo, no? Kung makapag-upload ka kahit isa. So, yun yung ginagawa ko mga cousins, no? Nag-upload lang ako ng upload, may manood man o wala. So, hanggang sa nakapag-upload ako ng 50 videos, no? Sa YouTube. Sa, in a span of 2 years, no? So, hindi pa na-monetize. So, nagsakripisyo ng oras, ng pera, at yung effort, no? So, hanggang sa naging nag-trending yung ika-51 na videos ko at yun na hindi naman sayang yung mga sakripisyo ko dati at nakuha ko yung requirements ni YouTube. At ang number 3 mga kasinso ay don't mind the views, no? So, wag mong tingnan kung ilan yung views, no? Kung sa tuwing na nag-upload ka kasi 'pag tumitingin ka talaga sa upload lalong-lalo na 'pag starting pa tayo, so natural na konti talaga yung views at saka yung mga manonood or yung mag-react, no? Kasi lalong-lalo na 'pag hindi tayo sikat, so normal lang ho yan na konti lang yung mga manonood. Kaya para iwas stress at hindi ka mapaghinaan ng loob, no? So sa simula, 'wag mong titignan yung views, no? Para hindi tayo ma-stress at ma-discourage. Basta tiwala ka lang sa content mo, makapagbibigay ka ng value, unti-unti ho yang dadami yung viewers mo, unti-unti ring dadami yung followers at saka subscribers mo. So, magtiwala ka sa content mo. At ang number 4 mga kasinso ay wag mong isipin na magmadali, no? Kumita ng pera kasi sa totoo lang matagal talaga, no? Sa experience ko, halos mga 2 years akong gumagawa lang continue ng videos at 2 years akong na-monetize ni YouTube, no. So imagine, no, 50 videos na nagawa ko at sa ika-51 videos na yung resulta. So sa 50 videos na yon, kung iniisip ko yung pera talaga, so I'm sure nga nag-quit na talaga ako. Pero dahil lang iniisip ko lang is mag-upload lang ng mag-upload, no, may manood man o wala. So hindi ko iniisip na kikita talaga kaya yun, nagpatuloy ako hanggang sa may isang video na nag-trending at naging tinuloy-tuloy ko na. At ang number 5 mga kasinso ay analyze and improve, no? So, i-analyze natin kung ano yung content talaga na mas makapagbibigay ng value sa ating mga viewers at i-analyze din natin yung setup ng ating structure kung ano yung mas papatok para sa ating viewers, no? Para hindi masyadong magulo yung ating content. So, unti-unti i-improve natin 'yan para magiging smooth yung content natin at i-improve din natin, no? Kung kailangan na talaga nating mag-invest sa bagong kamera na mas upgraded or sa mic, sa lights, no? Sa editing. So, importante din ho 'yan, no? Kasi 'pag mas quality yung ating content, no? Mas madaming maenggan yung mapanood tayo. At ang number 6 mga kasinso ay find real mentor or coach, no?
So, kung gusto mong maging content creator, so maghanap ka ng coach or mentor na talagang nagko-content din, no? Personally. Kung gusto mong maging vlogger na nagbibigay talaga ng value, so hanapin mo yung mentor na talagang yung mga content niya is nagbibigay din ng value. At may mga advantage din talaga pag may mentor ka kasi yung mga ah, past mistakes ng mentor mo ay maiwasan mo na kasi i-share din niya yan eh. So, kung ano yung mga technique na mas mapapadali yung improvements mo or progress mo sa kanyang mga tinuturo ay yun din mo yung ma-absorb or mapatutunan mo sa kanyang mga pagme-mentor. At yun yung na-feel ko noon mga ka-Asenso, no? Nung wala pa akong mentor, talagang parang magulo yung pag gagawa ko ng content, no? So, na-feel ko talaga na parang may hindi pa talaga akong nalaman, no? May kulang talaga. So, eksakto na nag-open si Sir Kasosyong Arvin ng KMCC program, no? At alam ko din naman na totoong nagko-content talaga si Kasosyong Arvin kasi lahat ng vlogs niya ay napanood ko, no? Halos lahat. Kaya alam ko na totoong content creator si Kasosyong Arvin. So, yun na nag-open siya ng content creation program at doon nga sumali ako at yun sa 3 weeks na kaklase namin ay talagang napakarami ko ng natutunan at so sa ngayon ay naging mabilis at naging smooth na yung paggagawa ko ng content at yun nga siyempre na nakapagbibigay din ng value talaga sa mga viewers. So yun yung isa sa mga core ng KMCC program at sana soon ay makapag-create din ako ng community. So, bakit ko nga ba ginagawa ito mga cousins, ano? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala ko na lahat tayo ay kayang-kaya nating umasenso, no? Lahat tayo ay kayang-kaya nating maging isang negosyante at maging isang content creator na makapagbibigay ng value sa iba or sa ating mga viewers. So, labanan natin yung hiya, labanan natin yung mga taong mapanglamang sa atin. So, join me, Kasenso. May community akong binubuo ngayon na tinatawag na Kasenso Group, no? So, sama-sama tayong maging isang negosyanteng content creator at sama-sama tayong umasenso. Yun nga mga Kasenso, no? Kung gusto mo talagang maging isang content creator ay mag-upload ka. So, magbigay ka ng value sa mga viewers at maging consistent at kung nakaya ko, I'm sure na mas kaya mo. At nga pala mga ka-Asenso, available pa rin yung ating merch na bracelet na may naka-engrave na Asenso, no? So para every time na suot mo yung bracelet ay mariremind ka na kayang-kaya nating umasenso. So lagi nating tatandaan mga ka-Asenso na kahit anumang hamon ng buhay, wag na wag kang susuko at gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin. So, gawin mo kung ano yung tama. At yun, thank you for watching mga kasinso at like and share na rin. So, see you next vlog. Bye guys!